Sige, huwag niyong tigilan putukan ng bahay na yan. Sabas. Palagay ko patay na yung matanda dyan. Huwag niyong tigilan hanggat hindi namamatay ang matandang mayabang na yan. Ayaw mong ibenta lupa mo sa amin? Pwes, sama-sama kayo ng pamilya mo dyan sa loob ng bahay mo. Sabas, may mga parak. Sibat na! Madali kayo! Sino ho nakakita ng pagbabarili ng isang bahay na to? Sir, sila... Sino? Tumahimik ka, bakla. Sino? Hindi ko po nakita. Makakakita rin ng katapatang mga tao na yan. Kung meron po kayong nalalaman, huwag po kayo mag-atubili na magsabi sa amin. Hindi ho kami mga kalaban. Kakampenyo ho kami. Mga pulis ho kami. Sir, marami ng historyang nangyari. Wala rin. Kunwari mag-iimbestiga. Kaya sir, hindi po kami naniniwala sa takbo ng batas. Nasisiguro ko, makakakita rin ng katapatang mga yan. Kung nabubuhay nga siguro si Tata Salvacion, baka ipinasok na sa lugar ng engkanto yung tatlong magkakapatid na yan. At sino naman ho si Salvacion? Wala ho, sige ho, mag-iimbestiga na lang kayo dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod na si Commander. Bago natin simulan ang kwento, ako po ay muling humihiling po sa inyo na paki-like naman ng ating video. At syempre, huwag kalimutan mag-comment ng kahit na ano. Kapag nababasa ko po ang comment nyo, mas lalo po akong ginaganahan sa pag-upload. Ngayon tara, simulan na natin ng isang napakagandang kwento. Niratrat ang bahay ng mag-asawang matanda. Ang sospek, si Bonjo, si Sabas at si Glorio. Tatlong magkakapatid na negosyante na namimili ng lupa sa isang liblib na baryo diyan sa gawe ng Mindanao. May mga taong nagbebenta sa kanila ng bagsak presyo at yung ayaw magbenta, binibigyan nila ng babala at binibigyan ng palugit na 1 buwan. Kapag hindi talaga ibinenta sa kanila ang lupa na kanilang binibili, niraratrat nila ang bahay. Walang awa kung pumatay ang tatlong magkakapatid. Para bang pumapatay lang sila ng manok kapag ginagawa nila ang ganong klase ng kahayupan. Kaya nga't yung mga matatanda ron, minsan sinasabi nilang, kung nabubuhay daw si Tata Salvacion, siguradong ipapasok sa portal ang mga tao na yun at dadalhin sa lugar ng engkanto. May natitira pang anak si Tata Salvacion na tatawagin na lang natin sa pangalan na Menardo. Si Menardo nung mga panahon na ito, 30 anyos na at walang asawa. Good morning! O Bini, ano yung dala mo? Coffee with pandesal. Kaaga mo naman. Paanong di magiging maaga? Hindi ako makatulog sa nangyari kagabi. Oo nga. Makakakita rin ng katapat yung mga tao na yun. Alam mo, Menardo, sabi nung mga matatanda rito, kung nabubuhay daw si Tata Salvacion, sigurado, patay ang mga yan. Bakit, Bini? Meron bang ebidensya na patay na si Salvacion? Tatay mo yon. Oo nga. Di ba, 10 taong gulang tayo noon nung mawala siya? Hindi nga natin sigurado kung nasaan na siya. Habang nag-uusap
si Benny at si Menardo, dumating ang isang matandang babae. Good morning sa'yo, Menardo. Good morning po. Nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi? Nako, pinagbabaril yung bahay ng kapitbahay natin. Sa palagay ko ho, si Bonjo, si Sabas at si Glorio may gawa nun. Sino pa ba? Nako, Menardo, kung nabubuhay lang yung tatay mo, sigurado hindi magtatagal ang tatlong mayayabang na yon. Ay nako, eto na naman tayo. Di naman ho natin sigurado kung namatay siya. Aba, anong tawag mo doon? Napakatagal nang hindi nagpapakita. Hindi nga malaman kung kinulam, kinain ng aswang, o baka naman naninirahan sa lugar ng mga engkanto. Kapag ganon, mas mabuti pang tawagin na lang natin siyang patay. Wag ho kayong ganyan. Hindi ho maganda yan. Basta, yun ang tingin ko. Kung nandito lang si Salvacion, yari talaga'y magkakapatid na yan. Balita ko ho may dumating na pulis kagabi. Meron. Nagtatanong nga sinong namaril. Ngayon, tikom kami magsalita. Eto nga si Benny. Abay, parang gusto nang magsalita. Pinigilan ko lang. Bakit naman ho pinigilan nyo? Kasi, Menardo, kapag nagsalita ako, siguradong ako ang papatay ng tatlong magkakapatid na yon. Nakita mo ba kasi? Oo naman. Andun kaya ako sa tindahan ko, no? Paano di ko makikita? Kahit madilim, alam ko naman yung boses ng tatlong magkakapatid na yon, lalo na si Bonjo. Ganun ba? Sa susunod, magsalita ka na. Hanggat walang bumabangga dyan sa mga tao na yan, siguradong magmamalabis yan dito sa baryo natin. Ayoko, no? Ayoko pang mamatay. Kung ako makakita sa kanila, ako mismo, pupunta ako sa police station. At kung di man ako pakinggan ng pulis, pupunta ako sa constabulary. Doon sigurado patas ang lahat. Siya nga pala, Menardo. Yun bang tatay Salvacion mo? Wala bang naiwan na mga gamit niya? Gamit? Marami ho. Andito yung mga damit niya, yung salawal, yung brief, yung sombrero. Hindi yon. Ang ibig ko sabihin yung mahahalagang gamit na katulad ng mga libreto, medalyon, yung mga ganon-ganon ba? Tsaka pagkakaalam ko, meron siyang punyal na humahaba. Hindi ba, Menardo? Napaka-chismoso niyo ho talaga. Opo, nandito lahat nakatabi sa baul. Pero hindi ko binubuksan at sigurado naman akong nandyan yun. Kasi nung huling gabing nakita ko siya, hindi niya bitbit ang mga gamit niya. Basta kung ano suot niya yun lang. Kaya nakakasiguro din ako na yung gamit niyang hinahanap niyo, nandito ho sa loob ng bahay. Kung tignan kaya natin at ipasuri natin sa mga albularyo. Ang gamit po ng tatay ko ay napakasagrado. Ako na anak, wala akong karapatan hawakan. Ibang tao pa kaya? Siya nga naman po. Respeto na lang natin yung privacy ng bawat isa. Buti pa tong si Benny. Naintindihan yung sinasabi ko. Sige na, ganito na lang, Menardo. Naniniwala akong buhay pa ang tatay Salvacion mo. Yun naman ho pala eh. Bakit sinasabi niyo kung buhay pa? Parang sinasabi niyong, pasyensya na. Sigurado ako, alam ni Salvacion ang nangyayari dito sa atin. At kapag bigla na lang lumitaw si Salvacion dyan sa tabi, sigurado rin ako, Menardo. Uunahin niyang kastiguhin niyang tatlong mayayabang na magkapatid na yan. Sana nga ho kasi namimiss ko na rin si Itay. Ipanalangin mo, huwag kang basta manahimik na lang. Pinakamalakas na pananggalang ang panalangin. Alam ko naman po yun. Sige na ho at ako'y may gagawin pa. Pupunta pa ho ako sa bukid. Sige. Pagkatapos niyang kausapin ang dalawang tsismosa, nagtungo na ito sa bukid. Meron kasing kalahating ektaryang bukid ang naiwan ni Tata Salvacion
na siyang pinagkukunan niya ng pangunahing hanap buhay. Nagtatabas siya nung araw na yon at nang makaramdam siya ng init, lumilim muna siya sa ilalim ng punong akasya kung saan may nakakapit na isang napakalaking punso. Pakainit ng panahon. Ang aga-aga pe. Ano yun? Mainit ba? Oo, mainit. Teka, sino ka? Nasaan ka? Nandito. Saan? Nandito. Sa tabi mo. Ha? Teka, anong ginagawa mo dyan sa paa ko? Huwag ka matakot. Kaibigan ako. Duwende! Napatakbo si Minardo nang makita niya yung duwende sa paa niya. Nawala sa isip niya na yung tatakbuhan niya ay paliguan pala ng kalabaw. Nang talunan niya yung mahabang kasukalan na shoot sa paliguan ng kalabaw. At eksaktong nando ng kalabaw ng kapit bukid. Napagbintangan patuloy si Minardo na ninanakaw niya yung kalabaw o kaya naman kinakarne. Minardo! Akala ko ba walang talo-talo? Anong ginagawa mo dyan sa paliguan ng kalabaw ko? Huwag mo sabihin, ninanakaw mo yung kalabaw ko o kinakarne. O baka naman, nang dahil sa pagkamis mo sa dati mong kasintahan, ginagahasa mo na yung kalabaw ko. Ano, Minardo? Tatang naman, napatakbo lang ho ako rito. May nakita ho kasi akong duwende ron sa puno ng akasya. Anong duwende sinasabi mo dyan, ha? Ang sabihin mo, Minardo, katulad ka rin ng tatay mong si Salvacion. Si Salvacion na weirdo. Umalis ka na nga dyan. Baka mamaya ipakulong pa kita. Ewan ko sa inyo. Naligo siya sa maliit na umaagos na tubig. Habang naliligo siya, hindi niya maiwasang mapatingin sa akasya. Teka, sino yun? Sino yan? May nakatalikod na isang lalaki. Pamilyar sa kanya ang kasuotan, kaya't pagkatapos niyang maghugas agad niyang nilapitan yung lalaki. Excuse me ho. Sino ho kayo? Kamusta ka na, anak? Tay? Tay? Ikaw yan? Ako ito. Teka, saan kayo nanggaling? Ang tagal niyong nawala. Buti, kilala niyo pa ako. Minardo, anak. At bakit naman hindi kita makikilala? Anak, sa akin ka nanggaling. Alam ko ang kulay ng dugo mo at ang hugis ng puso mo. Anak, ano bang nangyayari sa ating baryo? May nagaganap daw na patayan. Itay. May dayo kasi rito Yung magkakapatid na namimili ng lupa. Si Bonjo, si Sabas, at saka si Glorio. Tay, balik ka na. Maraming umaasa sa'yo. Nasaan yun? Tay? Nasaan kayo? Ano ba? Tawa ka ng tawa, nakakainis ka ng duwende ka. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ba? May problema ang baryo nyo kaya tinawag ko ang isang presensya ng iyong ama. Ikaw ang tumawag sa kanya? Oo naman. Alam ko din ang nangyayari sa baryo. Huwag ka mag-alala. May taong tutulong para yung tatay mo iuwi rito sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Sino yung nakita ko kanina? Presensya lang yun. Presensya? Wag mo nga akong lokohin, duwende. Pag ako napikon sa'yo, titibagin ko tong bahay mo Wag mong gagawin yan. Magkaibigan kami ng tatay mo. Sige nga. Sabihin mo nga sa akin.
Nasaan ngayon si Itay, ha? Nasaan? Nandun sa lugar ng engkanto. Hindi siya makalis. Ganon? Pero gusto niyang umalis. Oh, matagal niya nang gustong umalis doon. Ang problema, hindi siya makalis. Huwag ka mag-alala. Meron ng taong kukuha sa kanya ron. Ang taong yun ay nagngangalan na Noli. Sino naman yung Noli na yun, ha? Kaibigan yun ng ama mo. Huwag ka mag-alala. Tatay mo ang tatapos sa lahat ng problema rito sa inyong baryo. Ganun ba? Sigurado ka, ha? Baka niloloko mo ko. Umuwi na noon si Menardo sa kanyang bahay. Tahimik siyang iniisip ang nangyari kanina. Para kasing tatay niya talaga yung kausap niya. Sigurado ako, si tatay yung nakausap ko kanina. Walang duda. Kamukhang kamukha niya tsaka parang tao talaga at kulang na lang hawakan ko siya. Ang mali ko lang, hindi ko siya niyakap. Para ba kasing hindi ko siya na-miss? Ay, baliw! Nagsasalitang mag-isa? Ano ba, Bini? Ba't nakasilip ka dyan? Nakita kita kaninang galing sa bukid alam mo na, dinalang kita ng pagkain. Pagkain na naman? Teka nga, Bini. Magkaliwanagan nga tayo, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Di naman ako humihiling sa'yo ng kung ano, ha? Hindi pa ba obvious, Menardo? Gusto kitang maging asawa. Hoy, Bini. Kahit anong mangyari, hindi tayo pwedeng maging mag-asawa. Okay? Parehas tayong lalaki. O baka naman gusto mo pang ipaalala ko sa'yo na sabay tayong nagpatuli noon. Kung anong meron ka, meron din ako. Sakit mong magsalita. Wag mo nga akong inaartihan, ha? Sakit sa dibdib. Anyway, ano yung sabi mong nakita mo si Tata Salvacion? Oo, Bini. Totoo yun. Siya talaga yung nakita ko sa tabi ng punso. Kaya lang bigla siyang nawala Ganon? Baliw ka na rin ba katulad ng tatay mong si Salvacion? Hoy, Bini. Wag mo nga ako mapagsabi-sabihan yan, ha? Hindi siya baliw. Marahil naiiba siya sa atin kasi meron siyang mga gamit. Hoy, Menardo, hindi mo ba alam, ha? Na dito sa atin, usap-usapan niyang pagiging baliw ng tatay mong si Salvacion? Pasalamat ka na nga lang dahil ako na lang ang nakakaintindi sa'yo. Napansin mo ba? Sa tanda mong yan, ni minsan hindi ka man lang nagkaroon ng kasintahan kasi nga anak ka ng baliw na tao. Tumigil ka na nga. Kapag ako napikon sa'yo, talagang hahalayin kita rito. Ano? Wag mo sabihing lalaki ka. Ano? Yan nga ang gusto ko. Sige na, Menardo. Sige na. Baliw na to. Palibhasa, patay na patay ka sa akin Talaga, gusto kitang maging asawa. Huwag ka mag-alala. Kapag dumating, yung syota kong apam, ang plano namin, pupunta kami ng Thailand. Magpapapalit ako doon. Sa pamamagitan nun, isa na akong tunay na babae. Apam? Saan mo naman nakilala yung apam na yan? Aba, meron akong kaponpal, no? Ang hindi mo alam, next month, darating na siya rito sa Pilipinas. Tapos, pupunta kami ng Thailand. Ako'y magpapa-change. O tapos, babae ka na ba nun? Oo, pwede mo na akong halayin nun, Menardo. Baliw, ano, lolokohin mo yung apam? Bakit? Masama bang magmahal ng dalawa? Kapag malayo yung isa, nandiyan ka naman, Menardo, hindi ba? Ibibigay mo naman ang kaligayahan ko bilang isang tunay na babae, di ba? Ay nako, kung itigil-tigilan mo, Bini, marami akong iniisip na problema. Kaya baka pwedeng umalis-alis ka muna. Pagod din ako Okay? Yung pagkain mo, ikaw ang kumuha rito sa labas. Lumabas noon si Menardo.
Pagtingin niya kung saan nakalagay yung mangkok na may pagkain, nakita niyang meron taong nauna sa kanya. Kinakain na yon ng dalawang lalaki. Nakatalikod ang mga ito. Tapos nagtatawanan. Napakasarap talaga ng pagkain na to, Bonjo. Kaya nga, Sabas. Uy, Sabas. Lumabas na yung tao. Oh! Bonjo nga pala. Bonjo. Ako naman si Sabas. Siyempre ako si Glorio. Kilala ko kayo. Kayo yung namaril sa kapitbahay namin nung nakaraang gabi. Ganun ba? Bakit ba? Ano bang kailangan nyo sa amin? Simple lang. Brad, 300,000 piso. Kapalit ng lupa nyo. Ngayon din, makakalis ka na. Hoy Bonjo, hoy Sabas, hoy Glorio, kahit 3 milyon ang ibigay mo sa akin, hindi ko pinagbibili ang lupang to. Ang lupang to ay sa tatay ko. Mahal na mahal namin ang lupa na ito. Walang katumbas na pera ang mga nakaraan namin dito. Ganun ba? Mayabang pala isang to eh. Oo, Sabas. Ang puso mo. Huwag kang masyadong magpadala sa galit. Kausapin natin ng maayos. Hindi ba, Glorio? Oo naman, ako kakausap dyan. Oy Brad, nakita mo naman yung nangyari sa kapitbahay mo. Ngayon, magpasalamat ka pa kasi kinakausap ka namin ng maayos. Ngayon Brad, nakita mo namang malayang-malaya kami. Kasi hindi kami kayang hulihin ng mga pulis. Ngayon, kung ayaw mong matulad sa kapitbahay mong 2 matandang nakaburol na ngayon, benta mo na sa amin tong lupa mo, saktong-sakto. Ako magtatayo ng bahay ko rito. Ano? 300,000 piso? Makulit ka rin pala eh. Pag sinabing hindi, hindi. Siguro mas mabuti pa kung babalik na lang tayo mamayang gabi. Dali na lang natin ang mga bakal natin at nang magkaalaman na. Sige, bumalik kayo, Sabas. Hindi ako natatakot sa inyo. Ganun ba? Tignan natin. Tignan natin dalawa. Pagsapit ng hapon, nagkakagulo ang mga tao sa isang iskinita. Napabangon noon si Menardo at pagsilip niya may isang taong naglalakad. Pamilyar yon sa kanya. May kasama itong isang lalaking nakasuot ng sandong puti. At yung mga tao na mga tsismosa sumusunod sa dalawang yun. Menardo! Menardo anak! Buksan mo nga ito! Teka, tay? Bakit parang gulat na gulat ka ha? Buksan mo ito. Totoo nga! Buhay nga si Tata Salvacion! Oy, Salvacion, anong nakain mo't ngayon ka lang umuwi ha? Ang alam ng marami rito, matagal ka ng patay. Tumimik ka! Ano na? Bubuksan mo ba ito, Menardo? Binuksan ni Menardo ang pintuan at mabilis na pumasok sa kwarto. Ang tatay niyang si Salvacion. Mabuti na lang. Nandito pa mga gamit ko. Tay, bakit parang napaka-agresibo niyo? Di niyo man lang ba papaliwanag kung saan kayo nanggaling? Menardo anak, matagal ko nang gustong umuwi. Ang problema, ayaw akong pakawalan ng mga engkanto. Mabuti na lang dahil ang kaibigan kong duwende nagpadala ng mensahe sa kaibigan kong si Canole. At kailangan na kailangan ako ngayon ng ating baryo dahil ginugulo tayo ng mga tao na yon. Canole, maraming salamat sa iyo. Tata Salvacion, basta siguraduhin mo lang na yung natutunan mong abilidad sa lugar ng mga engkanto ay magagamit mo sa tama. Oo naman. Siya nga pala, ang nag-iisa kong anak, si Menardo. Oo, alam ko. Kanina mo pa sinasabi.
Tay, magtatagal ba kayo rito? Hindi. Kusa akong aalis pag gusto ko. Kanole, halika sa loob. Ano ba makakain dyan? Wala pa eh. Magluto ka, kahit ano. Kita sa mata ng mga tao yung matinding gulat. Wala kasing eksaktong paliwanag si Tata Salvacion kung saan ba ito nanggaling at kung saan ba ito dumaan. Para siyang kabute na bigla na lang lumitaw sa isang iskinita, nakasama si Kanole at naglalakad. Mabilis na sumumbulat ang balitang. Bumalik na si Tata Salvacion. Samantalang ang alam ng marami, matagal na itong namatay. Unang dumating ng hapon, ang kanilang kapitan del barrio. Kinakausap nito si Tata Salvacion. Ini-interview at maraming katanungan na hindi masagot-sagot ni Tata Salvacion. Alam niyo ho kasi Tata Salvacion, maraming tao nagtataka rito. Saan ho ba kayo nanggaling? Bakit? Sino ka? At bakit ka nagtatanong? Ako ho ang kapitan del barrio rito. Ganun ba? Kung saan man ako nanggaling kapitan, wala ka nang pakialam doon. At kapag sinabi ko sa iyo ang katotohanan, baka hindi ka lang maniwala. Hoy, Minardo! Eto na kami. Ako si Sabas. Yung pangako ko sa iyo kanina, ipatutupad ko na. Sige! Buto ka ng bahay na yan. Napayuko ang kapitan del barrio at si Menardo. Maliban kay Tata Salvacion at Kanole, lumabas pa ang mga ito habang inuulan ng bala ang bahay nila. Nakita ng tatlong magkakapatid yung lumabas sa pintuan kaya't sila ang pinunterya. Napahinto na lang sa pagkalabit ng gatilyo ang magkakapatid nang mapansin nilang hindi yata tinatablan ng bala ang dalawang yun. Hindi! Mga tao ba kayo? Teka lang, Sabas. Hindi yata tao yan. Nakita ko tinamaan yung nakasandong puti kanina. Hoy! At kayong tatlo pala'y nanggugulo rito sa aming baryo. Humanda kayo. Dahil bumalik na si Salvacion. Ipapapatay ko kayo sa mga aswang. Magbubukas ako ng portal. Kapag lumabas ang aswang, ipapakain ko kayo. Kayong tatlo huli nga kayo rito? Hindi kami lalapit dyan. Tara na. Pinabayaan nilang makaalis ang tatlong magkakapatid. Lumabas noon si Kapitan at si Menardo. Laking gulat nila dahil walang ni isang tumamang bala sa kanyang bahay. Teka lang ho. Paanong wala man lang tumamang bala sa bahay nyo? Kapitan. Sinalag namin lahat. Kapitan, ito ho yung mga bala. Hinimatay ang kapitan del barrio nang makita niyang hawak ni Kanole ang mga bala. Maging si Menardo, hindi makapaniwala sa nangyari. Anak, magmula ngayon, ipinapangako ko sa iyo na yung tatlong lalaking yun ay hindi na magtatagal. Dumating ang mga tsismoso. Marami silang katanungan. Saan daw ba nanggaling ang putok? Sinabi naman ni Tata Salvacion na pinutukan sila ng tatlong magkakapatid. Hawak-hawak pa rin ni Kanole ang mga bala. Tapos ang basyo nagkalat sa daan. Ibig sabihin bahay niyo yung binaril, Menardo? Oo eh. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Aray, bakit mo ko sinampal? Sino ba itong bakla na ito, ha, Menardo? Si Bini Huy ang kapitbahay natin. Ikaw pala yung Bini. Yung Bini-Bining may lawet. Buhay ka pa pala. Sobra ka naman. Tata Salvacion, nakita na kita nang dumating, hindi mo lang ako pinansyin. Bini, ano ba nangyari? Doon sa kapitbahay natin, mas malapit ka ron, hindi ba? Ay opo, nung nakaraang gabi,
Sila ang pinagbabaril ng tatlong magkakapatid na Bonjo, Sabas at Glorio kasi ayaw nilang ipagbili yung lupa nila. Ganon. Sige ganito. Hoy kapitan, bumangon ka na dyan. Uuwi na ako. Kailangan ako ng mga tao rito sa barangay. Sabihin mo hinimatay ka. Sige ho. Kapitan, pupunta kami mamaya sa barangay. Gusto ko, mag-set ka ng meeting de avance. Ha? Para ho saan yun? Para saan? Gusto kong ideklara sa buong baryo natin na bumalik na si Tata Salvacion. Ang nag-iisang malakas na albularyo na kayang magbukas ng portal, lagusan papunta sa lugar ng mga engkanto at sa lugar ng mga aswang. Sige ho. Makalipas ang 2 oras, nagtungo na nga sila sa barangay. Nakaset na ang sinasabing meeting de avance at sa harapan mismo ng maraming tao, tahasang sinabi ni Tata Salvacion na yung 3 sakit ng ulo sa kanilang baryo, pagbubuksan daw niya ng portal at ipapasok sa mundo ng mga engkanto. Dagdag pa ni Tata Salvacion, walang sino man ang makakalabas sa lugar na yun, kahit daw ang mga makapangyarihang aswang. Kapag nakulong sa lugar ng mga engkanto, hinding-hindi makakalabas. Maliban na lang kung merong isang makapangyarihang albularyo ang makikipag-usap sa pinakahari. Tinawanan lang si Tata Salvacion ng mga tao. Nang dahil doon, nabago ang plano. Hindi siguro ganun. Kaya nga, sinungaling. Ay, sobra ka naman, Tata Salvacion. Anong portal ang sinasabi mo? Ano, nababalot na ng dilim ang buong baryo, ganun ba? Marahil nakakatawa. Marahil lahat magdududa. Ang isipin nyo na lang, napakatagal kong nawala, pero bigla na lang akong sumulpot na parang kabute. At dyan lang sa tabi-tabi. Sige. Dahil tinatawanan niyo ako, bibigyan ko kayo ng isang matinding kilabot. Bukas ng gabi, bubuksan ko ang portal. Magpapalabas ako ng isang damukal na aswang at sasabihin ko na guluhin ang buong baryong ito. Pero walang sino man ang masasaktan at pupunta sila sa bahay ng 3 magkakapatid. Ipapakain ko sila sa aswang at para walang ebidensya, yung matitira sa kanila, ipapasok ko sa portal. Wala pa ring naniwala sa kanya. Tawa ng tawa ang mga tao, lalo na ang mga batang hindi siya kilala. Tay, umuwi na ho tayo. Sige Menardo, uuwi na tayo. Pero teka lang, saan ba nakatira yung 3 magkakapatid na yon at pag-aralan ko saglit yung lugar? Isinama ni Menardo kung saan madadaanan ng bahay ng 3 magkakapatid. Itinuro niyang napakalaking bahay pala noon. Yan ho tay. Ito. Malaki pala. O malaki. Kaya walang sino man ang nakakapasok dyan. May matataas na bakod. Hindi bale. Kapag nagbukas ako ng portal, madali lang liliparin yan ng mga gabunan. Di naman eh. Pati ba naman ikaw Menardo? Wala kang pananampalataya sa akin. Lumipas ang magdamag. Wala namang nangyari at kinabukasan abalang-abala si Tata Salvacion sa loob ng kwarto. Si Menardo at si Canole nagkukwentuhan lang nung oras na yun. Marami ding matatalinhagang kwento si Canole kay Menardo na patungkol sa sarili niyang ama. Ang problema, hindi naniniwala si Menardo. Maliit ka pa noon, Menardo. Nagkakasama na kami ng tatay mo sa isang digmaan.
Katunayan, yung tatay mo, maraming beses na yan muntik mamatay. Hanggang sa natutunan na lang niya na makipagkaibigan sa mga aswang. Sa mga aswang na nagbabagong buhay. Maniwala ka o hindi, pag nagbukas siya ng portal, papasok ang isang damukal na gabunan. At baka magulat ka, lahat ng mga yun, kaibigan na ng tatay mo at ako ang siyang nakapagpabago sa kanila. Ganun ho ba? Tignan na lang ho natin. Kasi alam nyo, sa edad ko to, meron pa ring mga part na hindi ko pinaniniwalaan na sinasabi ni Itay Salvacion. Lumabas si Tata Salvacion mula sa kwarto. Sinabi nito na tapos na ang pakikipag-usap niya. Kasado na raw ang pagsalakay ng mga gabunan mamayang gabi. Pagsapit ng 3:00, pumunta si Tata Salvacion sa barangay upang manghiram ng megaphone. Pinahiram naman siya ng taga-barangay at naglalakad siya sa bawat iskinita. Isinisigaw niyang mamayang gabi bandang 10:00 daw. Bubuksan na nito ang portal at papasok ang isang damukal na gabunan sa kanilang baryo upang guluhin sila. Katulad ng dati, walang naniwala. Tinawanan lang siya ng mga tao at kinursunada pa siya ng mga lasing. Mga lasing na binatang hindi siya kilala. Hoy, baliw na matanda! Anong isang damukal na aswang ang papapasukin mo rito sa baryo? Baliw ka ba, ha? Sino ka ba? Hindi mo ko kilala. 2 dekada kasi ako nawala. Inaakala ng marami na ako'y wala na. Pero ako'y muling bumabalik. Sa pagbabalik ko, binata, makikilala nyo kung sino si Tata Salvacion. Napaglipasan ka na ng panahon. Hindi na totoo yung mga kwentong bayan na yan. Kaya, buwi ka na lang. Baka masaktan pa kita. Tignan natin. Ano pangalan mo? Bakit? Gusto ko malaman ang pangalan mo. Sabihin mo sa akin. At sisiguruhin ko sa'yo na mamayang gabi, isa ka sa tatangayin ng mga aswang. Talaga? Di, tignan natin. Ano nga pangalan mo? Samuel. Ako si Samuel. Sige, Samuel. Mamamatay ka mamayang gabi. Nang dumating na ang gabi, tahimik na ang lahat. Dahil sa tinatawag na malayong kabiasnan ng kanilang baryo. Ganun naman talaga. Pagsapit lang ng 6:00, sarado na ang lahat ng bahay. Tay. Gabi na. Nasaan yung sinasabi mong mga kaibigan mong aswang? Ano? Yung mga kaibigan mong aswang. 10:00 ang usapan. Huwag ka mag-alala. Dito mismo sa bahay natin, bubuksan ko ang portal. Tignan natin kung makakatawa ka pa. Ewan ko sa'yo, tay. Pagsapit ng 9:50, biglang bumugso ang napakalakas na hangin. Kasabay noon ang pagtayo ni Tata Salvacion. Pumunta ito sa likod. Hawak-hawak ang libreto at nag-uusal ng orasyon. Anong nangyayari? Bakit ang lakas ng hangin? Manood ka, Menardo! Hindi ka naniniwala sa sarili mong ama? Tignan natin. Makikita mong lalabas ang isang damukal na gabunan. Nandun pa rin naman noon si Canole. Nakatayo pa rin ito at pinagmamasdan lang ang mga susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, kumampas na si Tata Salvacion. Maniwala kayo o hindi, sa tapat ng bahay nila biglang naglabasa ng napakadaming mga lalaki. Lalaking mga nakahubad. Ano yan? Ayan na! Ayan na sila! Sige! Guluhin nyo ang buong baryo. Wala kayong sasaktan maliban kay Bonjo, Sabas, Glorio at kay Samuel. Dinig na dinig ang angil ng mga ito na parabang mga zombie.
Nilusob nila ang buong baryo. Tinalunan ang mga bahay. Niransak ang mga nagiinuman. Marami sa kanila ang natakot noong oras na yon. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay ng 3 magkakapatid. Sigurado ka ba? Tata Salvacion na hindi sila mananakit ng iba? Alam ko, Kanole, na kaya hindi ka pa umalis. Kasi tinitignan mo kung ako'y magkakamali. Oo. Huwag ka mag-alala. Kontrolado natin ang mga yan. Alam mo yan, at ikaw din ang nakapagpabago sa kanila. Tama. Tara, puntahan natin yung bahay ng 3 magkakapatid. Habang nilalakaran nila ang mga iskinita, nakita nilang may mga tao sa labas. Tila ba hindi sila makapaniwala na totoo nga ang banta ni Tata Salvacion. Isinisigaw din ng matanda na dapat maniwala sila sa mga hiwaga ng mundo, na hindi lang tayo ang naninirahan dito. Nang marating nila yung bahay ng 3 magkakapatid, nakita nilang nakatayo pa rin doon ang mga gabunan. Ito na ba yung bahay na sinasabi mo, Tata Salvacion? Yan na nga! Sige. Uubusin namin ang lahat ng nakatira dito. 3 lang ang nakatira dyan. Patayin nyo! Kainin nyo! At para walang ebidensya, ipapasok ko sila sa portal. Sige. Lumaban ang 3 magkakapatid sa isang damukal na gabunan na animoy zombie na sumusugod sa kanilang bahay. Naroroon lang si Kanole at si Tata Salvacion nanonood. Pinapanood kung paano lapain ng mga gabunan ang 3 magkakapatid na naghahari-harian sa kanilang baryo. Batid nila noon na walang laban ang mga baril ng mga ito. Kaya tawa ng tawa si Tata Salvacion habang ikinukumpas ang kamay na huwag tigilan sa pagkagat ang 3 magkakapatid. Dumating din noon ang Kapitan del Barrio at ang iba pang mga tao. Manghang-mangha na may halong takot ang pinapanood nila. At yung iba natutuwa dahil mawawakasan na ang pagmamalabis ng 3 magkakapatid na land grabber. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang 3 magkakapatid. At katulad ng ipinangako ni Tata Salvacion, walang matitirang ebidensya. Lahat sila itatapon niya rin sa loob ng portal. Dinaanan ng mga ito ang mga taong nakahalera na manghang-mangha noong oras na yon. Pagkatapos noon muling ipinasok ni Tata Salvacion ang mga gabunan sa binuksan nitong portal. Maraming pumunta sa kanilang bahay noong oras na yon. Hinahanap ang mga aswang kung nasaan. Tinanong sila ni Kanole kung meron bang nasaktan. Ayon sa mga ito, wala naman. Pero may nagrereklamong isang lalaking lasing. Ang sabi nito, yung kainuman daw niyang si Samuel. Dinagit daw ng 2 lalaki. Natawa si Tata Salvacion at sinabing, "Ano? Naniwala na kayo? Iyan si Tata Salvacion. Isang matandang kaya magbukas ng portal. Lagusan papunta sa mga engkanto. Lagusan papunta sa lugar ng mga kaibigan kong aswang." Siguro naman. Hindi nyo na masasabing ako'y nagsisinungaling. Kilalanin nyo, si Tata Salvacion. Isang makapangyarihang matandang inaakala nyong si Raulo. Pero ang totoo, kayang kumonekta sa kung sino mang nakatira sa mundo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento, mga ginigiliw kong tagapakinig. Maikli lang pero maganda. 0948-5230-887. Yan po ang aking WhatsApp at Viber account. Sa nagte-text po sa akin, hindi ko po kayo ma-replyan kasi wala po akong load. Pero kung sa Viber o WhatsApp po kayo ko-contact, doon ma-re-replyan ko na po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong commander. Good night. Enjoy listening. Sige, huwag niyong